Praise the Lord. Amen? Ngayon po ay July 26. Last Sunday for this month. And then, Lord willing, next Sunday ay August na po, no? August 2. Kaya salamat sa Panginoon. We are here. Nandito pa rin tayo dahil buhay ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Amen? So bago po tayo magpapatuloy, nais ko lang pong mag-pray po muna tayo. Medyo kulang ang tao dito ngayon nagbabaan, nasa Sunday school. Anyway, salamat po sa lahat ng mga nag-volunteer na magturo sa ating Sunday school. Okay? Bago po tayo magpapatuloy sa ating mensahe ngayong umaga, i-pray, marami po muna tayong i-pray, no, bilang mga anak ng Diyos. Ito po talaga ang responsibility natin. Hindi tayo tumitigil sa panalangin. Amen? Jesus mismo, tinuturuan niya tayo na huwag po tayong tumigil sa prayer. Kasi ito po ang mahalaga po sa buhay ng mga anak ng Diyos. Sa ngayon po, nakaranas ng grabing pagbaha ang Davao at some parts of Mindanao. So i-pray po natin sila. Amen? Walang mahirap sa Panginoon. Isama din natin sa prayer ang relasyon ng Pilipinas at China. Okay? Kung kayo po ay sumusunod sa mga balita, parang lumalala po ang ating sitwasyon doon sa West Philippine Sea. No, talagang nagkahampasan na po isang member po ng sundalo natin sa Coast Guard na sugatan na po dito sa Olo dahil po hinampas ng personnel po ng the Chinese Navy. So aggressive na po, and then after that, the following few days later, yung mga Pilipino natin doon ginagamitan din ng water cannon, no? Kaya i-pray ho natin na makialam ang Panginoon. Actually, may nasugatan na, no? Hindi ko alam kung anong susunod na hakbang ng bansa natin, pero hindi na po ito maganda. Nasa teritoryo po ng Pilipinas, ang West Philippine Sea. Alam po yan ng buong mundo. Alam din yan ng China. Kaya lang, iwan ko ano ang nasa isipan ng gobyerno. Hindi ho lahat ng mga Chinese masama. Amen? Majority po sa mga Chinese people, napakabait. Kaya lang po, kahit gaano kabait yung tao, kung ang gobyerno naman ay malademonyo yung mga ugali, wala pa rin. There are millions and millions of Christians, born-again Christians in China. And I know right now, hindi po sila nagagalak sa mga pangyayari doon. Maraming mga Chinese, alam nila yon. Yung mga professionals, alam nila na ang teritoryong yon ay hindi sa kanila. Ang utak lang talaga ng kanilang leader. Kaya tayo po, bilang mga anak ng Diyos, paano tayo makikialam? Dalhin natin sa Panginoon. No? Na hindi ito magiging dahilan sa giyera. Kasi napaka-aggressive at hindi po nahihiya ang Chinese government sa kanilang ginagawa doon sa lugar na yon. Gusto nilang sakupin buong mundo na eh. Kaya lang, sabi nga ng ating Panginoong Hesus, anong mapapala mo kung ikaw ang nagmamayari ng buong mundo? Ngunit ang kaluluwa mo naman ay mapahamak sa impyerno. Amen? Dalhin natin ang Pilipinas. Please agree with me. At then mamaya, kung sino po ang may sakit, i-pray din natin. Daming problema ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo. Di ba?
tao napapagod, maging yung mga government leaders natin napapagod. Alam ko po kahit sila, hindi na nila alam anong gagawin para magkaroon ng kalutasan ng mga problema. Pero, salamat sa Panginoon dahil siya po ay hindi napapagod. Biro mo, lahat, sabay-sabay, lahat ng mga Christians, mga anak ng Diyos, humihingi ng tulong sa Panginoon, pinapakinggan niya isa-isa. At hindi lang pinapakinggan. Kasi yung iba tulad ng mga leader natin, nakikinig, pero walang ginagawa. Pero ang ating Panginoon, nakikinig at sinasagot. Tinutugon ang hinihingi ng kanyang mga anak. At biro mo, hindi napapagod ang Panginoon doon. Di ba? Tayo na nga lang dito, pagsabay-sabay tayong may hihingin sa ating leader. Sigurado ako kinabukasan, yung leader natin, magiging stress na yun Aayaw na yun. Tayo lang, kung dito lang. Halimbawa, lumapit kayo sa akin, hihingi kayo lahat. May hihingin kayo, iba-iba. Lalapit kayo sa akin. Next Sunday, hindi na ako magpapakita dito. Oo. Pero si Lord, grabe, tingnan mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. At alam mo, the more na lumalapit tayo sa Kanya, the more na tumatawag tayo sa Kanya, the more na siya'y nagagalak. Yung mga tao, kahit gaano kang matulungin, pero pabalik-balik kang humingi ng tulong doon, ang susunod, susumpain ka na. Last na to babalik ka pa, wala ka nang makukuha sa akin. Binibilang, di ba? Kahit ka ito sa atin, di ba? Binibilang natin Pang-10 mo na to pang-5 mo na to. Wala nang pang-6, wala nang pang-11. Pero si Lord, grabe, hindi. Mas lumalapit tayo sa Kanya, mas tumatawag tayo ng tulong sa Kanya, mas nagagalak, at hindi siya napapagod. Hindi siya umaayaw. Hindi siya sumusuko. At hindi siya naiinis. Grabe naman kayo. Di ba? Grabe naman kayo. Palagi na lang kayong humingi ng tulong sa akin. No. The Lord ay never siyang nag-complain. Pag ang anak niya ay lumalapit sa kanya. Kaya, ano man yung mga problema natin ngayon, kapatid. No? Kayo may problema, ako may problema, family namin may problema. Si Lord lang ho talaga ang makapagbibigay ng tunay na kalutasan. Amen? Kaya, at hindi siya napapagod, yung sabi ko. Kaya rest and assure na anuman ang hihingin natin sa Kanya, lalapit tayo sa Kanya, hindi tayo magsisisi. Hindi tayo ma-disappoint dahil tutuparin ng Panginoon ang Kanyang mga pangako. Pray tayo. Lord, sa mga oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa aming mga puso. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas at patuloy naming dinideclare Philippines is for Christ. At dahil ang Pilipinas ay sa iyo, Panginoon, ang iyong plano, ang iyong purpose, ang iyong layunin, ang inyong kalooban ang siyang masusunod. Lord, we pray for our government leaders, administration or opposition. Ikaw at ikaw lang po, Panginoon, ang nakakaalam kung sino-sino sa kanila ang mga kurakot, sino-sino sa kanila ang mga mababait at mabubuti. Kaya nilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon. Walang lihim na hindi mo nakikita. Lord, bless our leaders na sila po ay magkakaroon
ng tunay na takot sa inyo. Dahil kung sila po ay may takot sa inyo, hindi na po nila i-corrupt, hindi na po nila ibulsa ang pera ng bayan. Lord, we pray. Hallelujah. Sinusurrender po namin sila sa inyo, Panginoon. Ang aming presidente, ang aming vice-presidente, ang aming mga senador, mga congressmen, mga gobernador, mga mayor, mga barangay captains. Lord, nilalapit namin sila sa inyo, Panginoon. At ikaw lang po ang makapagbabago sa kanilang mga buhay. Kung may mga expose about corruption na nangyayari ngayon, I know this is part of your plan to stop the work of the enemy in this country in Jesus' mighty name. And we pray, Lord, the spirit of idolatry will be broken. Luzon, Visayas, and Mindanao, in Jesus' mighty name. Ang kapayapaan ninyo po, Panginoon, ang maghahari sa bansang Pilipinas. Ang takot sa inyo, Panginoon, ang maghahari sa puso ng aming mga leader. Thank you, Lord. We also pray sa aming mga kababayan sa Davao, sa Sarangani at some parts of Mindanao na nakakaranas ng grabing pagbaha, Lord. I pray, patuloy po ninyo silang iingatan at ang sitwasyong ito ay maghahatid sa kanila ng na sumunod sa inyong kalooban. We pray for our brothers and sisters na nawalan ng mga bahay, na anod ng baha. We pray, Lord, bigyan po ninyo sila ng comfort at higit sa lahat, sila po ay makakasumpong sa inyo. Sila po ay lalapit sa inyo. And Lord, we also pray itong tumitinding tension between Chinese government and the Philippines. Lord, makikialam po kayo, Panginoon. You are a righteous God, our judge, at alam mo ano ang tunay na mga pangyayari, Panginoon. We pray, Lord, mga pangyayari sa West Philippine Sea, Panginoon. Dinadala namin sa inyo at makialam po kayo, Panginoon, na hindi ito magiging sanhi ng gera at gulo. We pray for the Chinese government, ang kanilang president. Gaano man katigas ang kanilang mga ulo at katigas ang kanilang mga puso, walang mahirap sa inyo. We pray for this Chinese president at ang kanyang mga tauhan. We pray for their salvation in Jesus' mighty name. Katulad ng ginawa mo kay Paul, walang mga Kristiyanos ang mga kalapit sa kanya dahil sarado ang isipan, handang pumatay. Pero walang nagagawa si Paul nung ikaw mismo ang nakiusap at lumapit sa kanya. The same thing with these people. Walang malayo, walang mahirap sa iyo, Lord. Save these people, the government officials, the Chinese officials, maging dito sa bansa namin. We pray, itong tensyon at gulo sa West Philippine Sea ay magkakaroon na ng katapusan, kalutasan in Jesus' mighty name. Hallelujah! Salamat, Panginoon. We give you glory and honor. At baka may mga kasama kayo sa bahay o ikaw mismo may dalang karamdaman sa oras na ito. Isusuko po yan natin sa Panginoon. Lord, I also pray sa aking mga kapatiran dito sa loob na may dinadalang karamdaman. Panginoon, ikaw po ang nagpapagaling. Kahit anong klaseng sakit, walang mahirap sa iyo. In Jesus' mighty name, I command cancer to be healed in Jesus' name. I command diabetes to be healed in Jesus' name. Anumang sakit na nakikita ng doktor, Panginoon, sa aming mga kapatid, I pray, pagalingin niyo po sila in Jesus' mighty name. At nagkakaroon ng financial breakthrough, Panginoon.
financial breakthrough in Jesus' mighty name. Patuloy naming mararanasan ang inyong himala kahit itong mga huling araw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Last Sunday, no? Ano ba ang message natin last Sunday? Ha? Takot sa Panginoon. Yun po ang emphasize natin. Takot sa Panginoon. Kaya yung sabi doon sa Ecclesiastes chapter 12, no, yung verse na pinag-usapan natin last Sunday, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Amen? At sa verse 14, sapagkat hahatulan ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Amen? So alam ninyo, ang Ecclesiastes, buong aklat po ng Ecclesiastes, ay isinulat po ito ni King Solomon. Amen? Kilala ninyo si King Solomon? Si King Solomon ay anak ni King David at ni Bathsheba. Si David at si Bathsheba, hindi maganda ang kanilang love story. Di ba? Alam ba ninyo? Alam ko po, nagbabasa kayo ng Bible. Okay? Si David ay bumagsak dahil sa buhay, dahil nagiging kalaguyo niya. Nagkakaroon siya ng sexual immorality kay Bathsheba, isang babae na may asawa. Okay? At kung ito ay kasalanan noon, hindi naman ito binago ng Panginoon ngayon. Standard ni Lord about holiness noong unang panahon is the same standard sa panahon natin ngayon. Although we are enjoying sa grace na pinaparanas ni Lord sa atin ngayon. Pero hindi ibig sabihin, binago niya ang kanyang utos. Amen? At si King Solomon, siya ang itinuro ni King David. Bago po mamatay si King David, siya ang itinuro. Tinuro niya si Solomon, ang kanyang anak, na magiging sunod na hari. I think, pangatlong hari sa Israel. But my point here, pag ikaw ay gagamitin ni Lord, kapatid, tingnan mo, pag ikaw ay gagamitin ni Lord, hindi na niya titingnan kung ano ang nakaraan ng mga magulang mo. Amen? Kung ano ang nakaraan ng mga magulang mo, gagamitin ka ng Panginoon ngayon. At nung si Solomon ay nagiging hari na, one day, kinausap siya ng Panginoon. Ano ba ang kailangan mo, Solomon? No, kung ikaw ang tatanungin ni Lord ngayon, o ano ba ang kailangan mo, Virgilio? Di ba? Ganun yun, sir, ba? Pasensya na, binubuo ko talaga yung pangalan mo, no? O ano? Ano ba ang kailangan mo? Elvie or Evelyn? Ano ba ang kailangan mo? Mary Jane, belated happy birthday. Siguro kung kayo ang tatanungin ni Lord, agad-agad ay pumasok sa puso, sa isipan natin, pera. Dala siya di ba? Lord, ito pa malupit. Lord, gusto ko manalo ng jackpot sa loto. Ayun pa lang, hindi na ibibigay ni Lord. Lord, gusto kong magkakaroon ng kayamanan. Siguro maganda yung purpose mo, no? Para bayad na lahat ng utang. Ba? Maganda yun Kaya nung si King Solomon, tinanong ng Panginoon, hindi si Solomon humingi ng ano-ano, kahit anong bagay. Ang hiningi lang niya, Lord, bigyan po ninyo ako ng kaalaman or wisdom. Paano niya i-manage ang buong kaharian. We need wisdom. At nagagalak ang Panginoon kay Solomon. Okay? Kaya hindi lang wisdom ang ibinigay ni Lord kay Solomon.
nagiging mayaman pa si King Solomon at throughout the history, si King Solomon ang nagiging pinakamatalino. Matalinong tao sa kanilang panahon at I believe magiging sa panahon natin. Why? His wisdom hindi nanggagaling sa school, nanggagaling mismo sa Panginoon. Kaya, napakaganda yung management ni King Solomon sa buong Israel. And then, binibless siya ni Lord. Nagiging mayaman at nagiging, sa panahon nila, nagiging high-tech ang buong kaharian ng Israel at nagiging mayaman. In fact, naiinggit ang iba't ibang mga bansa sa panahong iyon. Kaya siya po, si Solomon ay madalas nagkakaroon ng dalaw mula sa iba't ibang mga leaders sa iba't ibang bansa dahil gusto nilang maranasan personally kasi naririnig nila gaano ka maalam ang wisdom ni Solomon at gusto nilang makikita yung mga bagong imbensyon ni Solomon na wala sa kanilang kaharian. Marami nang imbento si Solomon sa loob ng Israel sa panahon na iyon na hindi makikita sa ibang bansa. Kahit nga yung design ng templo, very excellent and superb. Nakakainggit. But you know what? Nawala lang ang wisdom ni Solomon dahil sa babae. Kaya umalis na kayo mga babae. Hindi. Amen? Kahit gaano ka maalam ang tao, pag babae na, wala talaga. Kaya may katotohanan yung kanta natin sa video kay, di ba? Babae, ugat ng pagkakasal. Alam ninyo alam ko yon. Isa sa mga kanta ko yun noon. Pero pinagbawalan kasi ang Israel sa panahon, I believe hanggang ngayon, na kumuha ng asawa or partner or wife nila na hindi mga believers. Si Solomon, very attractive. Kasi nga, very smart. Pero yung wisdom niya hindi umubra sa mga babae. Pero ilang hundreds yun? 700. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, 700 yata yun. Asawa. Ang dami. Kaya ang mga babaeng ito na hindi naniniwala sa Diyos ng Israel, sila din ang unti-unting humila kay Solomon para magiging malayo sa Panginoon. Kasi ang mga babaeng ito, dinadala nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan doon sa kaharian ni Solomon at unti-unti si Solomon sa halip na sa Panginoon directly mag-worship, doon na sa mga Diyos-Diyosan na dala ng kanyang mga misis. Kaya bumagsak si Solomon. Actually, at the end of Solomon's reign as king of Israel, after that, nahati na ang Israel. Kaya magiging maingat din tayo, no? Hallelujah. So, but before Solomon died, ito yung sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12. Pero sobrang yaman, sobrang talino, sobrang sikat. But at the end of his life, sinulat niya itong aklat ng Ecclesiastes or sa Tagalog yata, mangangaral. At ang sabi niya rito, at the end, fear God. Pinakamayamang tao, pero nakikita niya ang tunay na source ng kasiyahan, hindi ang pera. Amen? Hindi ang mga babae. Hindi ang anumang bagay na makamundo, kundi ang Panginoon. Dahil at the end of our life, si Lord pa rin ang magda-judge sa buhay natin. Kaya sinabi ito ni King Solomon. Kaya
No? Pinakamayaman. Siguro kung ihambing natin sa panahon natin ngayon, hindi na si Bill Gates kasi na out of place na si Bill Gates, di ba? Dati si Bill Gates ang number 1 billionaire. Pero nung nandyan ako, siya pa rin. Hindi. Si Elon, di ba? Si Elon Musk na ngayon, di ba? Siya na ang number 1 ngayon. At isa sa napakalaking pangarap ni Elon Musk is gusto siyang ang Mars, no? Gusto niya magpadala ng tao doon at doon na mamumuhay. Kaya kung ikaw ay desperado na, ayaw mo na dito sa lupa, dito sa planet Earth, kausapin mo si Elon Musk na ikaw ang ipadala doon sa red planet, doon sa Mars. Mga imaginations kasi ng tao ngayon, very wild na. Pero ito yun. Ang sabi ni King Solomon, wala. Hindi ang kayamanan. Hindi ang kung ano-ano ang kanyang naangkin. Kaya ang sabi niya, fear the Lord, fear God. Amen? Ito yung topic natin kahapon. I'll just give some part of it. Dahil pag ang taong may takot sa Panginoon, hindi niya ginagawa ang mali. Pinakamalalang problema ngayon, kapatid, alam ba ninyo? Pinakamalalang problema ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging buong mundo. Pinakamalalang problema, hindi edukasyon. Pinakamalalang problema, ang mga tao wala ng takot sa Panginoon. Dito lang sa bansa natin, mga relihiyoso naman, pumapasok sa church, pag linggo, pag Saturday, o whatever day. Yung ilan nga, lalo na sa mga ilan nating mga leaders, nagbibigkas at nagbibigay pa ng mga scriptures, di ba? Pero bakit may issue of corruption? Ginagamit ang salita ng Panginoon. Pero bakit yung buhay nila ay hindi kaaya-aya at hindi ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Bakit nanlalait pa rin sa buhay ng ibang tao? Ha? Nagsisiraan. Tingnan mo yung mga government leaders natin ngayon. Kanya-kanyang sisihan at hagisan ng putik. Lahat ng ito, mga kapatid, kung tatanungin mo sila, naniniwala sila sa Panginoon. Pero bakit napakadali lang sa kanila ang mag-akusa? Magbintang. Naniniwala sila sa Panginoon, ngunit ang kanilang puso ay walang takot sa Panginoon. Kasi ang taong may tunay na takot sa Panginoon, hindi sinisiraan ang ibang tao. Ang taong may tunay na takot sa Panginoon, ginagawa ang tama. Amen? Kaya kayo po, no, may challenge, wag ho tayong masyadong magpapadala sa mga issue ngayon sa politika. Kung ayaw ninyong maagang gumraduate, may stress. Grabe po. Ito, kurakot. Ay yung nag-issue naman ng corruption, may issue din sa corruption. Di ba? At tayo naman, dahil kahit wala tayong ebidensya katibayan, sumasawsaw na rin tayo. Si Mr. President, kurakot. Bakit ikaw may katibayan ka ba? May ebidensya ka ba? Bakit sinabi mo siyang kurakot? Dahil ito ang sinasabi ng kandidatong sinusuportahan mo. Di ba? And how sure you are na ang inakusahan mo ay kurakot? At how sure you are na yung nag-akusa ay hindi rin kurakot? Di ba? Wala eh. Kaya nga, sa Lord na lang natin ipagkakatiwala lahat. Pray for these people. Kasi I tell you, sa politics, there is so much hypocrisy. Sa politics, kahit salita ng Panginoon, ginagamit para lang makakuha
ng favor sa tao. Hindi ibig sabihin na pag gumagamit ang isang senador o isang government official ng bersikulo sa scripture ay matik na yan, Christian siya. Ha? Dapat eksaminin natin yung sinasabi ba niya ay makikita sa pamumuhay niya araw-araw. Ibig ba sabihin si Satanas ay ginamit niya yung scripture ng tinukso niya, sinubukan niyang tuksoin si Jesus, nag-quote siya ng scripture, ibig sabihin si Satanas ba ay Christian? Hindi. Kasi while Satan was using that verse, hindi naman makikita sa buhay niya ang verse na yon. Tatandaan natin, whatever words na lalabas mula sa ating bibig, hahatulan tayo ng Panginoon. Kaya I always encourage you, just pray and surrender to the Lord. Kasi sa totoo lang, hindi po talaga natin alam ang pinakamalalim na isyu. Sa lahat ng mga government officials natin, sa totoo lang, hindi ho talaga natin alam kung sino ang kurakot sa kanila at sino ang mabait at walang ginagalaw na pera ng bayan. Alam ba ninyo? Alam ba ninyo ang private life ng mga taong ito? Tapos you are very much willing to exchange yung relationship sa kapatid mo sa pananampalataya just because sa mga taong ito na hindi nga kayo kilala? Di ba? Pag nag-birthday ka, yung idolo mo bang politiko? Kahit sa group chat man lang nagsabi sa inyo happy birthday? Ha? Wala eh, di ba? Kasi hindi kayo kilala. Tapos, yung kapatid mo na halos araw-araw kasama mo, pinapalit mo na dahil sa kanya. Kapatid, we should stand kung ano ang biblical truth. May isa pang issue, sinabihan talaga ako, Pastor, di ba? Dapat makialam talaga tayo sa politika, mag-join sa mga rally. Si Jesus nga, sinasaway yung mga Pariseo at mga government leaders sa kanyang panahon. Totoo po yun. Sinasabihan talaga ni Jesus, harap-harapan yung mga Pharisees at mga government leaders at time, mga mapagkunwari. Harap-harapan po yun dahil alam po ni Jesus ang buhay ng mga taong ito. Alam ho talaga niya. Tayo, pag kinukundina natin ang government official na ito, alam ba talaga natin ang buhay niya? Kinukundina natin siya dahil kalaban siya sa kinakampihan mong politiko. Pero in reality, hindi mo talaga alam ang totoong isyu. At the end of the day, haharap at hahatulan tayo ng Panginoon. I'm not telling you to stop supporting kung ano man ang politiko na sinusuportahan mo ngayon, kapatid, but pray to the Lord. Pray to the Lord for the right people. Dito kasi sa pulpit, no? We are preaching holiness and righteousness. Kaya tingnan mo yung mga leaders na sinusuportahan mo, hindi man sila perfect, pero makikita ba sa buhay nila ang Panginoon? Nagpipreach tayo ng holiness and righteousness dito, tapos tingnan mo yung buhay ng mga taong iniidolo mo. Amen. At bawas stress din yun. Bawas stress pag hindi kayo masyadong involved sa politics. Kaya si Jesus, sabi niya, mga papagkunwari. Why? Dahil alam ni Jesus yun eh. Tayo wala tayong alam. Di ba? At si Jesus, pag sabi niya, mapagkunwari kayo, hindi niya kinukundina ang mga taong yon dahil may iniindurso siyang iba. Papasin niyo? Sa atin ngayon kasi, kinukundina natin ang leader na ito dahil may iba tayong leader na iniindurso. Kuha ninyo? Di ba? O magbanggit tayo ng pangalan, total freedom of expression. Ayaw mo kay President BBM. Kasi sabi mo, kurakot.
May katibayan ka? Wala. Sinabi mo lang kurakot dahil yan ang sabi ng politikong sinusuportahan mo. And how sure you are na yung politikong sinusuportahan mo ay hindi rin kurakot? Si Jesus, nung kinukundina niya ang mga leaders na yon, hindi siya nag-endorse ng ibang leader. Nakuha ninyo? Kasi alam talaga niya ang mga taong ito mapagkunwari, pero tayo very limited ang ating understanding. Hindi natin kilala ang mga taong ito. Para hindi tayo mapahamak, hindi tayo mananagot sa Panginoon, stop judging. At ang responsibility ng bawat Kristiyano, malinaw po yun sa sinulat. The book of Romans, i-pray at igalang ho natin. Kadito sa Kabuyaw, Mayor Hain, we pray for Mayor Hain as our mayor. O doon nung unang taon nang siyang umupo, talagang nahirapan ng IFL. Kasi alam niyang ang IFL ay ibang kulay. Kaya nung tayo ay nag-process ng mga documents doon, pag alam niyang IFL, hindi pinapansin. Totoo yun. Pero tayo as mga anak ng Diyos, and this as a Christian organization, kung sino lang ang nakaupo, doon tayo. Problema, sabi ko nga, takot sa Panginoon. Marami tayong alam sa Word of God. Kaya nga pumupunta sa church, pero pagkatapos sa church, bumabalik sa kasalanan. Ginagawa ang dating ginagawa. Why? May alam sa Word of God. May mga memory verse nga. Pero bakit hindi natatakot gumawa ng kasamaan? Dahil walang takot sa Panginoon. At yan ang problema natin ngayon. At hindi lang sa labas, maging sa loob ng iglesia. Maraming may mga taong napakagaling lang po pag-araw ng linggo, pag Lunes hanggang Sabado. Nako, masalimuot ang buhay. Being a Christian, tinatawag po tayo ng Panginoon 24/7. At gusto ko lang po lilinawin yung salitang Christian. Biblical Christian. Okay? Sa Pilipinas kasi pag hindi ka group, pag hindi ka Muslim, matik Christian, di ba? Pero dito pag ginagamit natin ang salitang Christian, Biblical Christian, ito po yung mga tao na sinuko nila ang buhay kay Kristo at sumunod kay Kristo. Si Kristo ang Panginoon, si Kristo ang sentro. Kaya Christian. Christian from the word Christ. Christian, iba yung Christian at saka Christian. Di ba? Christian at saka Christian. Alam niyo yung Christian at saka Christian? Pag Christian, si Kristo ang masusunod sa buhay mo. Pag Christian, tiyan ang masusunod sa buhay mo. Di ba? Kaya kung nasaan ng pagkain, naroon ako. Kasi nga, Christian eh. Amen! Minsan, kailangan patamaan. Walang takot. Kahit sa loob. No? At sa labas ng iglesia. Sinasabi mong, I love you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pero bakit ginagawa mo pa rin yung mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon? Dahil, in reality, wala kang takot sa Panginoon. Few days ago, isang TV host, alam ko po, kilala ninyo ito. Isang TV host and celebrity
Although siguro biro lang po, pero napakasakit at mag-ingat ho tayo kahit sa mga biro. Ang sabi po ng TV host na ito, sa impyerno daw maraming bakla. At dahil maraming bakla, marahil may beauty pageant at Miss Gay doon. At sabi pa niya, dahil sa sobrang ingay ng mga bakla doon sa impyerno, kahit si Satanas ay lalayas sa impyerno. Parang nakakatawa pero hindi, nakakalungkot. Blasphemy po yun. I tell you the truth. Hell is not joke. Kung ang impyerno ay hindi mahirap, hindi kahirapan at hindi parusa, hindi na kailangang ibigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay. Kaya huwag ho nating isama sa biro ang mga bagay na yun. At hindi pa tapos, sabi pa niya, di ba may mga drawing, mga picture sa langit, ang ganda-ganda, puti daw yung kurtina, mga decorations. E di, sino ba daw ang nag-decorate doon sa langit? Sino ang nag-decorate sa mga langit? Kaya maganda ang langit dahil maganda ang decoration, sabi niya. At sino ang nag-decorate? E di yung mga bakla. Blasphemy. Blasphemy at mananagot. Kapatid, ang taong ito, alam ko, mahal ka ng Panginoon, mahal ka rin namin. Pero kung hindi tayo magsisisi sa ating kasalanan, mapahamak ang buhay mo. Huwag ho nating gagawing joke ang Panginoon. Kaya kung kayo naririnig ninyo ang joke na ito at humahalakhak at pumapalakpak kayo, sabihin ko sa inyo, magsisisi kayo. Mali yon. Huwag ho nating pagtawanan yung mga mali na ginagawa ng ibang tao. Mananagot tayo sa Panginoon. Bakit madaling gawin nila yon? Dahil walang takot sa Panginoon. Tanungin mo sila, alam ba nila ang Panginoon? Yes! Pumupunta nga sila sa church dahil mahal nila ang Panginoon. Pero bakit napakadali nilang laitin ang Panginoon? In reality, walang takot sa Panginoon. The whole scripture from Genesis to Revelation, kahit yung mga Israelites, the Lord is commanding them, telling them to fear God. Matakot kayo sa Panginoon. And I gave you the reason last time. Dapat magkakaroon tayo ng takot sa Panginoon. At ang takot na ito, ay ito yung takot na nagbibigay sa atin, nagiging malalim yung paggalang natin sa Kanya. At dahil sa takot na ito, sinasamban natin ang Panginoon. At dahil sa takot na ito, pinupuri natin ang Panginoon. Continuation sa aking message, honoring God. Same with fear. Actually, may kaugnayan din ito sa fear God. Kailangan nating i-honor, igalang ang the name of the Lord is holy and powerful. Kaya nga si Jesus, alam niyo kung nagbabasa kayo nasa book of John, nung si Jesus ay pinuntahan na ng mga taong naghahanap sa Kanya dahil huhulihin na siya. Tinanong niya yung mga taong yon, bit-bit nila yung ilaw, yung pamalo, at saka yung anong dala nila that time kasi nga, aarestuhin na nila si Jesus. Tinanong nila si Jesus, sino ang hinahanap ninyo? Ang sabi nila, si Jesus. At ang sagot ni Jesus, ako ang hinahanap ninyo. Sabi nung ako, alam niyo yung nangyari sa mga taong yon? Nabuwal, natumba sa lupa. That's how powerful the name of Jesus, the name of our God, kaya hindi natin maaring gagamitin sa mga jokes at sa mga hindi seryoso, walang makabuluhang diskusyon. The name of Jesus, every knee shall bow, kahit yung tuhod ng mga demonyo,
yuyuko sa pangalan ni Jesus. Kaya dapat nating igalang ang pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya kung tayo po ay madalas at nag-i-enjoy sa mga biro, mga jokes using the name of the Lord, let us immediately stop that thing. Natutuwa yung nakikinig na tao pero hindi natutuwa ang Panginoon. Salamat na lang sa Diyos. His grace is sufficient. Hindi agad niya tayo hinuhusgahan. Kung nasa Old Testament tayo, ginagamit natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, sa mga walang makabuluhang bagay, matik, instantly, patay. So sa panahon natin ngayon, pinaparanas talaga ng Panginoon ang kanyang grace. Kailangan huwag ho nating abusuhin. At pag may nagjo-joke using the name of the Lord, nakakatuwa man, huwag kayong pumalakpak kasi nag-agree kayo doon. Ha? Nandito na tayo sa panahon, kapatid, na dapat maninindigan tayo kung ano ang totoo para sa pangalan ng Panginoon. Kung sila ay hindi nahihiyang gumawa ng mga mali at hindi tama, tayo din ay hindi matatakot at hindi mahihiya na tumayo at gagawin ang tama at nalulugod ang Panginoon. Amen? Kaya pag tinawanan ka sa kapitbahay mo dahil born-again Christian ka, huwag kang mahihiya doon at huwag mong ikakatakot yun. Amen? Ginagawa na paninindigan ho natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Paano natin i-honor ang Panginoon? Igalang natin ang kanyang pangalan. Ang sabi po ng Exodus 20 verse 7, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko. Sinabi ito ng Panginoon, hindi, this time, nung sinabi niya, ang kanyang audience, nakikinig sa kanya ang buong Israel. But this truth is not only for the people of Israel. It is for the whole world until our time, sa panahon natin ngayon. Amen? Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa, ang sinumang gagamitin sa, nagkamaling type ko, gagamit sa pangalan ko sa walang kabuluhan. Kaya huwag nating gagamitin sa mga joke, maging sa mga expressions, di ba? Expressions? Makikinig tayo sa mga movie ngayon. Anong mga expressions of blasphemy kahit pangalan ni Jesus? Maraming mga expressions. At dahil ang gumagamit sa mga expressions ng mga idol natin, mga sikat, mga celebrities, ginagaya at ginagawa din natin. But I tell you, gumawa ka lang ng ibang joke, wag lang mong isama ang pangalan ng Panginoon dahil hindi tayo makakatakas, pananagutan natin yon. The name of the Lord is holy. Let us honor God. Igalang natin ang Panginoon sa ating mga pananalita. Sa pananalita natin, Ecclesiastes 5:2, huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Amen? Meron ba dito? Pag nagsasalita, nahirapan ng mag-period. May mga tao, di ba, buong araw, kahit nagsasalita, hindi napapaos. Grabe, no? Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa. Kaya, mag-ingat ka sa pagsasalita. At maging sa mga pangako mo. Hindi ko po alam kung ano yung mga pangakong binitawan ninyo sa Panginoon. Siguro ang ilan sa inyo nakalimutan na ninyo yon. Pero hindi nakakalimutan
ng Panginoon yon at sisingilin kayo niya doon. I have shared my testimony this time. I know, sinishare ko na to sa mga nakalipas na panahon. Ayaw na ayaw ko pong magiging pastor, sa totoo lang. At wala po akong desire noon na mag full-time sa ministry. Kaya lang, nung ako po ay nag-aral ng high school, overaged na po ako. Sino po ba sa inyo rito ang nagtapos 1989 ay nagtapos na kayo ng high school or nasa high school pa kayo? 1989. Anong taon kayo nag-graduate sa high school? 1990. Yung iba. Ako, nag-graduate po ako ng elementary 1989. Pagdating pa ng high school, ilang taon pa po akong tumigil dahil nga nag-enjoy sa trabaho sa construction. 7 o'clock to 4 o'clock nabibilad sa araw. Hawak ay pala, nagsisimento. For how many? At least 2 years po yon. Tumigil ako sa pag-aaral noon. One day, medyo naramdaman ko yung pagod. I decided to continue studying kahit matanda na. Kaya lang, hindi na po ako bumalik sa dating school na pinasukan ko. Kasi nga, nakakahiya, di ba? Papasok akong nasa 3rd year pa lang, pero yung mga kaklase ko, nasa college na. Biro mo noon? One time pa, nung kami ay nag-arrange ng nagbubuhat ng mga malalaking bato doon sa Del Monte, yung pader ng Del Monte po sa Cagayan de Oro, kami po ang gumawa noon. Gumagawa kami ng riprap. Yung riprap, pangharang ng alon, mga malaking bato. Gumagawa kami noon. At doon sa katabi namin, may open space quadrangle. Nagpa-practice ng drum and bugle corps. Nakikita ko yung mga kaklase ko doon. Wow! Nahiya ako doon at I was insecure. Pero hindi nila ako makilala kasi naka-ninja kami. Alam niyo yung ninja, di ba? Mata lang ang makikita. But nung ako po ay nag-decide, and I believe it was not my own, the Lord has prompted me. Kahit ganun, bumalik ako ng pag-aaral, kaya lang sa ibang school. Kaya sa private na po. Kaya salamat sa aking kapatid na siya talagang nag-sponsor sa akin makatapos. And then, isang araw, may nag-ikot na announcement doon sa school na pinasukan ko. I was 3rd year. Ang sabi niya roon, ang sabi sa announcement, ang government natin may Philippine Educational Placement Test na kayo po ay pag pumasa, mataas yung score ninyo, magiging college agad kayo. No? Pero kung mababa naman yung score ninyo, ay maaari ding ibaba yung, yung grade mo. I took that exam, but before I took that exam, I prayed to the Lord. Doon na, nangako ako sa Panginoon. And I forgot that pangako. Ang sabi ko, Lord, pag pumasa ako sa exam na ito, mag-full time ako. Pumasa ako sa exam. Mula sa 3rd year high school, tumalon ako sa 1st year college. Nagtapos ako ng kurso na, nung kahit bata pa ako, nasa bundok pa ako, yun ang gusto kong magiging kurso. Nagtapos ako ng mass communication kasi nais ko talagang magtrabaho sa radio. Hanggang nakapagtrabaho ako ng radio. Nag-enjoy ako sa radio. Para kang celebrity, di ba? Sa radio noon. Hindi katulad ngayon eh. Pag nagtrabaho ka sa radio noon, maraming humahanga sa'yo. Kaya nagiging sikat. Nakalimutan ko na yung pangako kong binigay sa Panginoon. Pero si Lord, hindi niya nakalimutan. Ha? Siningil ako ng Panginoon that day. Pinapakita pa niya sa akin ano yung saan ako nakatayo. Ano yung katabi ko? Katabi ko yung niyog. Ano yung damit ko? Ilang taon na yung nakalipas ha?
But the Lord has refreshed me and reminded me, anak, yung pangako mo sa akin, hindi ko nakakalimutan. Nakalimutan mo, pero hindi yan dahilan upang hindi mo natupdin. Humingi ako ng sorry sa Panginoon. The process was still long. Tumigil po ako sa radio hanggang pumunta kami sa Cambodia, nagmisyon. Hanggang nandito sa pulpit ngayon. But the Lord knows my heart. I told you, ayaw kong magiging pastor. Kasi yung pastor namin noon, nakikita ko walang pera. At mahirap lang. Mahirap din ang pamilya namin. Binubuhay kami ng tatay ko through sa construction work. At one day, sabi ko sa kanya, tatanda din akong ganito rin. Kaya I continue studying. But yun nga, may pangako ko sa Panginoon. Kaya guys, kapatid, men, women, young people, ano man yung binitawan mong pangako, this year, last year, 10 years ago, hindi mo pa tinutupad, hindi yun nabubura sa isipan ng Panginoon. Darating ang araw, sisingilin kayo. I-remind kayo ng Panginoon. At yung mindset ko noon, na pag ako'y magiging pastor, maghirap, hindi. Walang sahod. I don't know sa ibang church, dito wala tayong sahod, pero nagkulang ba kami? Hindi. Pagkain, may pagkain. Pera, may pagkain. In many, many, many ways, hindi nauubusan si Lord sa paraan kung paano niya ibibigay ang blessings na para sa iyo. Pag nag-obey ka sa kanyang tawag. Kaya ngayon, kung dati sabi ko, kung nais kong kung dati ayaw kong magiging pastor, ngayon sabi ko, Lord, tinawag mo na kami rito, ito na yung life namin. Ayaw ko although may temptation sometimes, no, na balik ka doon sa radio, maganda yon. May mga opportunity. Pero hindi. Dapat malinaw sa'yo kung ano ang tawag ng Panginoon. Kaya dito na ako ngayon. Amen? Kaya ito yun. Huwag maraming salita. At kung ano yung pangako mo, bibigay mo. O malapit na yung Thanksgiving natin. Magkano ba yung pangako mo sa Lord? Sabi mo, Lord, bibigay ako ng 10,000 pag na-receive ko na ito. Oo, na-receive mo na. Nasaan ang 10,000? Sorry Lord, nagasto ko na. Kayo, yung mayaman, yung mga may-ari ng mga malls eh. Di ba? Kasi yung pera na sana para sa Panginoon, doon natin dinadala. Pero alam ninyo, sisingilin tayo ng Panginoon. Ano yung sinabi mong pangako sa Kanya? Gagawin ho natin. Tutuparin natin. Amen? Pangako mo yun. Kaya nga, sabi nito, huwag kang magpabigla-bigla. Amen? Don't make a promise kung mataas pa yung emosyon mo. Amen? Huwag kang mag-promise dahil, umaapoy ka. Mag-isip ka muna. Kasi once you promise it to the Lord, you are obligated to do it for the Lord. Amen? Nag-pray ka. Lord, pag ako'y na-promote, mag-share ako, gagamitin ko yung position ko para magbabahagi ng Word of God dito sa office namin. Ilang taon ka nang na-promote? Bakit hanggang ngayon? Kahit isang bersikulo, hindi mo pa sinabi doon sa kasamahan mo. Amen? Kaya let us all be careful. Last, sambahin mo ang Panginoon lamang. Amen? Paano natin i-honor ang Lord? Siya lang ho ang sasambahin natin. Exodus 20,
Verse 3 to 5, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit, sa lupa, sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Mahaba pa yan hanggang sa verse at sabi niya, paparusahan niya ang mga taong sumasamba sa ibang Diyos. Pag sabing Diyos, Diyosan, agad ay pumapasok sa ating mga isipan yung mga images. But hindi lang yun, kapatid. Sa panahon natin ngayon, magiging maingat tayo. Yung posisyon natin, yung work natin, baka nagiging Diyos-Diyosan na yan. No? Mga leaders natin sa church. Baka sila na ang nagiging Diyos-Diyosan ninyo. Di ba? Kaya pag nakita mo ang leader na yun, ang bait-bait. Di ba? Magiging careful tayo. Salamat sa Panginoon, sa mga pastor, evangelists, mga church leaders na inilalagay niya sa church. Pero ang mga leader na ito, kasama po ako, hindi kami magiging substitute kay Kristo. Si Christ pa rin ang Panginoon. At ang ating loyalty, ang ating paggalang ay ang ating paggalang sa tao ay hindi dapat mas mataas pa sa Panginoon. Amen. Walang ibang Diyos. The God of Abraham, Jacob, Isaac and Jacob, and the same God we are serving today. Lahat ng bagay or tao na inilalagay mo sa harapan, mas mataas pa sa Panginoon, yan ay Diyos-Diyosan mo. Lahat ng bagay na naghahadlang sa iyo upang hindi makakapaglingkod sa Panginoon, yun ang Diyos-Diyosan mo. Sa panahon natin yan, ang dami na po. Dito, sa panahon ng Israel, very, very specific ang Panginoon. Kasi kahit noong unang panahon, gumagawa na po sila ng mga rebolto. Yung iba mukhang tao, yung iba mukhang mga heavenly creature, parang mga mukhang alien. Yung iba naman mga animals, nasa mga creation sa tubig, kaya may mga Diyos sila mukhang buhaya, mukhang tao, animals. Pero sa panahon natin ngayon, ang dami na po. Hindi ho ito nabawasan, na dagdagan. At yun nga ang sabi ko, minsan yung mga leader natin, nagiging Panginoon na rin natin. Natatakot tayo sa kanila, pero hindi tayo natatakot sa Panginoon. Ang bait-bait natin pag nasa harap ng leader. Pero bakit pag nag-iisa na lang tayo? Kung ano-ano na lang ang ginagawa natin. Ibig sabihin, ang Panginoon mo ay hindi talaga ang Panginoong Diyos. Ang Panginoon mo, baka tao na. Hindi ho masama, magkakaroon tayo ng loyalty sa tao, sa mga leaders. Hindi masama yon. Pero check din po ninyo kung yung loyalty ninyo sa tao ay mas mataas pa sa Panginoon, delikado. Kasi naglalagay ka na ng rebulto sa buhay mo. Amen? Our loyalty to God should be the highest. Walang iba. Siya ang sentro sa buhay natin. Hindi ang tao. At tayo, sa Kanya tayo mananagot. Kaya yung mga disciples, sabi nila sa Book of Acts, we will obey God rather than men. Susundin namin ang Diyos kaysa tao. Pinagbantaan ho sila. Huwag na kayong magbabahagi ng salita ng Diyos dito. At ikukulong at papatayin namin kayo. Pero ang mga disciples, ang kanilang faithfulness, ang kanilang loyalty, hindi sa tao, sa Panginoon. Kaya sabi ng mga disciples, susundin namin ang Panginoon kaysa tao. Kaya magiging careful tayo mga kapatid.
Every now and then, check your heart. Kung yung loyalty mo ba ay sa tao or sa Panginoon. Walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos. Ang Diyos na lumikha kay Adan at Eva is the same God we are serving today. Ang Diyos na nagbigay ng utos sa mga Israelites sa gitna ng disyerto is the same God we are serving today. And the same standard, the same command. Ang sabi niya doon, huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pwede nga yung gadget mo, cellphone mo, magiging Diyos-Diyosan mo yan. Lahat. Kung yan ay nilalagay mo, mas mahalaga pa sa Panginoon, Diyos-Diyosan na yan. Kaya let us all be careful. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pwede ho tayong tumayo lahat. Mga kapatid, ang tanong ko lang po sa ating lahat ngayong umaga. Totoo po ba na talagang ang Diyos ang sentro sa buhay natin ngayon? Dapat walang katapat yon. Walang kakompetensya. God and God alone. Amen. Siya at siya lang po. And I know, sa mensahe natin ngayong umaga, may sinasabi sa iyo si Lord. You surrender that to the Lord. Bago po tayo sa susunod, ito ko, bawat sa atin, mag-offer tayo ng prayer. Lord, check my heart. Baka ang Panginoon na hindi na ikaw, baka kung ano-ano na ang Panginoon sa buhay ko. Kausapin natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, suriin niyo po ang aming mga puso. Baka po yung sinasabi namin sa aming bibig na mahal namin kayo, ngunit sa aming puso ay hindi na. Lord, wala po kaming ibang Panginoon na sinasamba sa espiritu at katotohanan maliban lamang sa iyo. Oh yes, Lord. Lord, we surrender to you. We surrender to you this morning. Lahat ng aming pag-alala, lahat ng balakid sa aming paglilingkod sa iyo, sinusuko namin sa inyo ngayong umaga. Ikaw lang ang sentro sa aming buhay. Ikaw lang ang Panginoon. Lord, alam mo ang lahat, Panginoon. Nais po namin kayong igalang sa buhay namin. The way we talk, the way we live every day bilang iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Sa aking mga kapatid, dito sa loob ng church auditorium. Hindi ko po alam ang kanilang mga struggles. Hindi ko po alam, Panginoon. Hindi ko naririnig ang kanilang mga iyak. Ngunit ang lahat ay naririnig niyo po. Maging ang mga bagay na kanilang kung saan sila po ay nag-struggle. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bigyan po ninyo sila ng kalayaan. Bigyan po ninyo sila, Panginoon, ng kapayapaan. Lord, put in their hearts ang tunay na takot sa inyo. Dahil kung ang bawat isa sa amin may takot sa inyo, may nakatingin man o wala, gagawin namin ang tama sa inyong harapan. Hallelujah, Lord. I speak blessings sa lahat ng naririto. Sa lahat po ng mga men, bless their hearts. Sa lahat po ng mga women,
Bless their hearts in Jesus' name. Sa lahat po ng mga young people, bless their lives in Jesus' mighty name. Sa lahat po ng mga kabataan, bless their lives in Jesus' mighty name. Lord, kaming lahat ay maglilingkod sa iyo na walang tinatagong kasalanan. We will serve you with all our hearts and mind and strength. Walang pagpapakunwari, Panginoon. Bless each and every one. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Mighty name of Jesus. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive that anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit.